Sinong aplikante natin ngayon, Sister El, Aba, sa ating Bakit Ikaw? Lakay ang aplikante natin dito, parang naging broadcaster natin. Hindi, umeri kasi ito lakay dito. Matagal-tagal ko rin nakasama itong magiging aplikante. Aplikante pala natin ngayong umaga. Kailangan ko pa bang ipakilala to? Kailangan mong ipakilala dahil baka nakakalimutan ng ibang mga kababayan natin. Yung mga nagkaka-amnesia bigla. Yes, oo. Pero nagulat ako, ha? Dati huling makita ko siya, naka-yellow. Ngayon, pink na. Ayan. Pink na pink. Pink na pink, Parang matchy-matchy nga kayo. Oo nga. Diba? Pero ang makakasama natin, Lakay, nabanggit mo na kanina, ang kanyang political party ay katipunan ng nagkaisang Pilipino. Oh, iba na to, Lakay, ang kanyang bagong political party to. Bago to, katipunan, ha? Ayan, kasama ba si Andres Bonifacio dyan? Itatanong natin mamaya at siya, Lakay, ay nagtapos ng Bachelor of Science and Management Engineering sa Ateneo de Manila University. Oh. Nag-aaral siya ng law sa Ateneo de Manila Law School at siya ay naging Executive Education Program on Public Policy and Leadership sa nagtapos din siya ng Executive Education Program on Public Policy and Leadership sa Kennedy School of Government, Harvard University, Lakay. Harvard, dyan pala itong bisita natin, ha? At alam mo ba, Lakay, alam mo dati siya galing sa organisasyon ng mga kabataan. Siya ay naging Commissioner at Large sa National Youth Commission at naging Chairman and CEO din siya ng NYC. At Lakay, syempre, siya ay dating senador. Si former Senator Bam Aquino. Ayan. Benigno Aquino. Ayan. Yes. May Paulo pa pala, may Paulo pa. Ang haba ng pangalan mo, Mahaba, Paulo Benigno Aquino the Fourth. Oo, napakahaba naman yun. Tapos na yung magsagot sa number 1 yung kaklase mo, ikaw di pa tapos. Nasa number 2 na, number 3 na. Pangalan pa rin. Sulat, ha? Sen Bam, bumati ka naman. Yes, magandang umaga po sa mga kaibigan dito po sa DZRH. Siyempre kay Lakay Deo. Good morning, Magandang umaga Sen. po. At sa aking former kapartner, Sa si Recta. Ma'am Elaine. Magandang Grabe yung umaga. Ma'am Elaine, hindi ko kinaya. Sister L na lang. Kung Sister talaga, L. Sen Bam. Kasi po sa Recta, Elaine. Dito po Elaine, Sister L, di ba? Dito Sister L. Nagbabagong anyo ako dito, Sen Bam. Buti nga ngayon nag-coat ako kung hindi mawiwindang ka talaga sa outfit ko. Masashock ba ako sa outfit mo? oo. Wow, okay. Tinakpan ko lang, Sen. Tinakpan. Okay. Kasi lahat ang makikita. Nako, ito Ay, naman. sorry, Lakay, ikaw talaga. Anyway, Senator Bam, ayan, diretsahan na tayo. Sige po, sige po. Bakit ikaw? Ayan, bakit ikaw ang dapat iboto ng ating mga kababayan bilang senador? Opo, si Senator Bam naman po, naging senador na. Siyempre po, nagsilbi na, nagtrabaho na para sa ating bayan. May track record po na pwedeng tingnan na nagbigay tulong sa napakaraming Pilipino. Siyempre po, yung batas natin na pinakasikat, Lakay, yung batas para sa libreng kolehiyo. Milyon-milyon na rin po yung natulungan. Ang nais po natin, bumalik sa Senado, pagtibayin ang ating educational system, mga reforma sa edukasyon na kailangang isulong, siguraduhin na pagkatapos ng edukasyon, merong siguradong trabaho at napakarami pang ibang mga importanteng bagay na bigyan ng pansin doon po sa Senado. Yung presyo ng bilihin, yung tulong sa ating mga pamilya, at syempre po yung tulong sa ating kabataan. Yan po yung pinaka-nais gawin ni Senator Bam. At kung mamarapatin po ninyo na maghalal ng isang lingkod bayan na maglilingkod at walang ibang agenda kung hindi tumulong sa pamilyang Pilipino, sana po mga kaibigan, si Senator Bam ang maisip po ninyo ngayong Mayo. Senator Bam, sir, ayan, kayo ay author ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Co-author po kayo dyan. Ano ang nangyari? Hindi na-implement ba yung batas? Bakit marami pa rin out of school ng mga kabataan natin? Opo, actually, Lakay, na tayo po yung principal sponsor ng batas na yan, no? Naisulong ho natin yan noong 2016, nung naging chairman tayo ng edukasyon. At nung panahong yun, ang hiling ng mga nanay at tatay sa akin, no, Lakay, Senator Bam, kailangan talaga namin ng tulong para makagraduate yung anak namin. Yung pangarap namin, meron kami kahit isa sa anak namin makagraduate. Meron ba kayong matutulong? So nung panahon pong yun, binuo namin yung batas para sa libreng kolehiyo. Take note 30 years na po itong pinaglalaban. No, matagal na po itong sinusulong pero hindi mapasa-pasa. Naipasa po natin yan in 2016, napirmahan ng presidente in 2017 at ngayon po 7 taon ng libre ang kolehiyo sa Pilipinas, no? Pagdating sa mga state university at local university, basta naka-enroll ka,
nakapasok ka, automatic po yan, 4 na taon, libre po ang tuition tsaka miscellaneous. Kung nasa pribadong universidad ka at ikaw ay nangangailangan, dapat meron ka ring scholarship na nakukuha. And kung ikaw naman ay isang kabataang nangangailangan, dapat may tulong rin sa'yo, yung libreng pabaon sa pang-araw-araw mong gastos. No? So, nung panahong pong naisulong natin yan, yung completion rate, yung ilan po yung nagtatapos. Sa mga pumasok ng first year, ilan yung magtatapos ng fourth year, bago ho napasa yung batas, 25% lang po. Ibig sabihin, sa kada 4 na papasok sa first year, isa lang yung gagraduate. Ngayon po, 60% na po yan. No? 60% na yung completion. Kasi tumaas na po siya, may tulong na. Pero alam rin ho natin, meron pang mga kailangan gawin para mas may patibay pa yung batas, para yung 60%, maging 80% naman yung completion natin. Yung nakikita ho namin ngayon, sa taas ng presyo ng bilihin, nag-drop out na po yung mga bata dahil napakataas ng pamasahe, ng pagkain, ng panglibro. Hindi na po lang tuition yung problema, pati po yung pang-araw-araw na gastos, problema na rin. Kaya mahalaga po na yung batas natin na pupondohan, take note lakay, this year, may budget cut yung batas para sa libreng kolehiyo. Na-cut po yan ng 3 bilyong piso. No? So mahalaga po na napopondohan ito, mahalaga na naibalik yung pera at mas nadadagdagan pa. Kasi kada taon po, dapat mas maraming kabataan ang nakikinabang sa batas natin. At pagkatapos syempre niyan, i-add pa natin or itambal natin sa libreng kolehiyo yung reforma ng siguradong trabaho. Kasi kulang po yan kung makagraduate ka, wala ka namang trabaho, Elaine, di ba? Mahalaga na pagka-graduate mo, hindi ka lang mag-marcha na meron kang diploma, mag-marcha ka, meron ka rin job offer. No, yan po yung isa ring nais nating maisulong na reforma sa Senado. Ako, Sen Bam, usapang edukasyon tayo, bagamat marami na po ang nakakapag-aral, actually may mga scholarship din, Sen Bam, kahit yung mga private school, may mga ino-offer na ganyan. Ako po ay produkto ng scholarship ng isang private school. Pero Sen Bam, ang nakakalungkot lang, di ba dito, kung matatandaan po ninyo yung PISA, na bagsak tayo, yung comprehension ng mga estudyante ay bagsak. Kung kayo po ay maibabalik sa Senado, Sen, ano po yung pwede nating magawa para maitaas naman natin or mas maitaas pa yung kalidad ng edukasyon dito sa ating bansa? Kasi para nakakaawa naman po na nakakadismaya talaga, nakakadismaya. No? Meron ba tayong 3 oras para pag-usapan? Kasi sa totoo lang po, mabilis lang, Sen. ito okay. Ang nasa konstitusyon kasi natin lakay, access to quality education. Yung libre, access yan. Ibig sabihin, abot kamay na siya. Yung quality, ibang usapan pa yan. Yung pinag-uusapan ni Elaine dito, yung quality. Quality, yes. Okay. So marami sa mga estudyante natin, 2 years behind sila. Okay? So may mga teacher akong kausap, Senator Bam, high school na po, hindi pa rin marunong magbasa. Grade 5 na po, hirap pa rin magbasa. Ay, totoo po So yan. 2 to 3 years behind po yung mga estudyante natin. Kaya marami talagang reformang kailangan gawin. Simulan natin sa mga guro. No? Sa kahit anong bansa, kahit anong pag-aaral, yung level ng mga guro po natin, directly connected po yan sa level ng kalidad ng edukasyon ng isang bansa. No? So it starts with the teachers. Kailangan po talaga yung mga guro natin sinusuportahan, maayos po yung sweldo, at higit sa lahat, nakapagtuturo. Kasi yung pangunahing binabanggit po sa akin ng mga guro, Senator Bam, nag-aral po kami para magturo. Kaya lang po, kapag may feeding program, although batas ko rin po yun, kapag may feeding program, kami po nagluluto. O kapag po eleksyon, kami nagtatao. Kapag may padating na VIP, kami po yung gumagawa ng mga banderitas, ng mga tarpaulin, 'di ba? So, sabi nga nila, pwede ba dagdagan ng mga non-teaching personnel ang DepEd para sila makapag-focus sa pagtuturo. Yung teacher training, napakahalaga po niyan. So, it starts with the teacher. Pangalawa, infrastruktura. Alam ho natin na lumobo na naman yung ating classroom gap. Alam mo lakay, more than 100,000 na naman yung classroom gap natin. Wow. Medyo lumit-late na yan 10 years ago, no? Ngayon lumaki, lumobo na naman po siya. That's just physical infrastructure, no? Ibig sabihin yung physical na building. Iba pa yung technological infrastructure. Yung pagsigurado na merong internet at wifi yung mga eskwelahan natin. Batas ko rin yan, Elaine. Yung Free Wi-Fi in Public Places Act, hindi pa yan fully implemented. Dapat po yung ating mga public school and public colleges, meron po yung libreng internet, no? Nandyan pa po yung kurikulo. Yung kurikulo ba natin kaya makipagsabayan sa modernong panahon? Ngayon po, may AI na, may ChatGPT na, at kung ano-ano, dapat po, given na yan sa curriculum natin na kaya na makipagsabayan, no? So, meron kang issue sa curriculum, meron kang issue sa infrastruktura, sa guro, ano pa ba? Yung pondo.
papayag ba tayo na yung pondo ng edukasyon ay may mga cut yung budget ng edukasyon? Dapat po yung edukasyon, yan po dapat yung binibigang halaga. Sabi nga sa konstitusyon, dapat yan yung pinakauna. Number 1 budget item po dapat yung edukasyon. So, dapat di rin tayo pumapayag na nababawasan yung iba't ibang programa sa edukasyon. Dapat po pinupondohan yan, nag-i-invest tayo dito dahil malinaw naman po na kung gusto nating umangat bilang isang bansa, yung edukasyon po talaga yung dapat pinopondohan ng gobyerno. So, ilan pa lang yan Elaine, sa mga pwedeng gawin para mas gumanda-ganda yung kalidad ng edukasyon natin. Ayan, balikan ko na yung feeding program. Alam po ninyo, Senator Bama, sa lahat mo mga nagsusulong sa pag-unlad na ating edukasyon, alam mo, pa natin nabanggit yung feeding program, pero sorry po, sa totoo lang, maraming public schools ang wala nito. Opo. Ayan. Opo. So, Ito anong po, dapat natin gawin? pondohan. Nako, Diyos ko, Lakay, nandun ako sa Bonifacia Soliman Elementary School sa Tarlac nung isang araw. Last week po, no? Pinuntahan ko po yun, isang elementary school, actually hindi, isang K-12 na po siya. Okay. K-12 sa kalagitnaan ng Barangay Balanti, doon po sa labas ng Tarlac City. Okay. Yung eskwelahan pong yan, 350 yung estudyante. Kung wala po yung eskwelahan na yan, yung mga bata po doon, 45 minutes to 1 hour sila bago makarating sa susunod na eskwelahan. layo. At dadaan pa sila sa ilog. Naku. Okay, so sinimulan po naming buuin yung eskwelahan na yan in 2017. Tumulong po tayo na matayo po yan, pinuntahan po namin. Ang binanggit sa akin about the feeding program, out of 350 students, 50 lang Ang yung merong napapakain nila kasi yun lang yung severely wasted. Wow. Ang ibig technically po yung severely wasted yung talagang walang-wala talaga. Yung talagang masasabi mong undernourished talaga, no? Maliit ho talaga yung timbang. Alam naman ho natin, yung severely wasted, meron pa yung malnourished at meron pa yung gutom, Yes, 'di ba? so, Yung nagugutom. yung nagugutom. So importante po na fully funded yung national feeding program natin kasi alam po natin at ito po, hindi lang po ito gawa-gawa ni Senator Aquino, ito po mula sa pag-aaral, yung pinakaunang rason kung bakit nag-drop out ang mga bata sa elementary ay dahil po sa kakulangan ng pagkain dahil Totoo gutom po yan. sila. Totoo. So palagay ko mahalaga na pondohan po ito, siguraduhin na lahat ng bata pagpasok po sa eskwelahan, meron talaga makakain. Now, Lakay, noong una daw mga hot meals daw yan, no? Yan, totoo Na niluluto. yan. Kasi maganda yon, may mga gulay. Ngayon po, Nutriban, no? Mas madaling store yung mga Nutriban. Bakit naman 50 lang ang napupunta sa elementary school na to? Hindi na lang siguro lahat, di ba? Sana lahat na lang po may Nutriban o may hot meal para kada araw po may nakakain yung mga kabataan natin, no? So, isa po itong batas na kailangan ring mapondohan at kailangan rin pong ma-implement. Tayo rin po yung nag-sponsor po ng National Feeding Program in partnership with Senator Grace po. Yun yung isa kasi sa campaign promise niya, no? Tama, Sa totoo lang po mga kaibigan, marami pong batas na nandyan na, pero kailangan talagang mapondohan, kailangan Budget. ma-implement ng maayos. Ayan, nakalungkot lang. Kasi naranasan na, inabutan ko yan, Sister Elle, Yung ha? Nutriban. Senator, yung Nutriban, at saka may oatmeal pa nung araw, ha? talaga? At ang nagluluto niyan yung mga estudyante rin, kasama yung teachers ng home economics. At Ayan. yung yes. mga magulang rin po, ngayon Ayan, po, yung encouraged na magluto kasama ng mga bata, yung PTA. Ayan. So yung ibang volunteer na magulang, no? Para rin Tama. yung mga guru natin, 'di ba? Makapag-focus rin sa pag-aaral, sa pagtuturo. Yung mga support system naman yung tumulong dito po sa feeding program. Ayan. Ang ganda sana kung ma-implement lahat yan, ano, ha? Actually, Lakay, ang tanong lang talaga ay pondo eh. 'Di ba? Alam niyo ba kung gaano kalaki yung pondo ng gobyerno ngayon? 6.6 trillion. 6.6 trillion pesos po. Ganun po kalaki ang pondo ng gobyerno. At para po sa akin, ako, nung umalis akong Senado 2019 Lakay, 3.3 trillion yung budget ng gobyerno ng panahong yon. So dumoble siya. From 2019 to 2025, dumoble yung budget. Dumoble ba yung serbisyo? Ayun lang. Yun yung tanong, di ba? Yun yung tanong. So sana habang lumalaki yung budget at ilan dyan, inuutang pa natin yung ilan dyan, Yes. sana maramdaman rin ng tao itong suporta, serbisyo at tulong. At ang ending kasi niyan, yung senador at congressman natin, kailangan syempre pondohan yung mga dapat na popondohan. Ayan, No? totoo Pag, yan. pag panahon po ng Pagbabawasan. kampanya, pag panahon ng kampanya, di ba? Anong ipapangako? Kalusugan, edukasyon, oo. trabaho, 'di ba? Sana makita rin po natin sa budget. Yun rin yung mga budget item na talagang pataas, palaki at talagang nabibigyan ng halaga. Kalusugan, edukasyon, trabaho, tulong sa mahihirap. Yun sana po yung makita rin natin. Ayan. Speaking of trabaho, Senator Bam, ayan,
Ayan, kayo po ay kilala ring supporter ng MSMEs. Opo. Ayan, Opo. ano po ang pwedeng asahan naman ng mga negosyante kung kayo po ay makabalik sa Senado? Opo, actually kasama ko po si partner Cheska kanina, no. May Go Negosyo show po kami dito 2 taon sa DZRH po 'yun, no. Nga pala, no? Opo, yung pagtulong sa ating maliliit na negosyante, importante po talaga. Kasi ang pagtulong po sa maliliit na negosyante, ibig sabihin, yung kasaganaan na meron sa mga syudad at meron sa malalaking kumpanya na ibabahagi po sa mga mas maliliit na kumpanya o mas maliliit na negosyante. So distributive po yan, no? Mahalaga po talaga yan. Ang pangunahing hinahanap po ngayon ng mga maliliit na negosyante natin ay sana po maging mas madali yung kanilang pagnenegosyo o yung ease of doing business. Ayan. No? Ibig po sabihin, kapag kailangan po ng permit, dapat hindi na humihingi ng lagay. No? Yung mga LGU, yung mga ahensya, kapag sinisingil sila ng BIR, dapat yung tapat naman na singil. Hindi yung sinisingil ka para mag-settle ka na lang, di ba? Hindi po ganoon. No? Yun po yung pangunahing hinihingi nila. Nung panahon po natin sa Senate, nabuo po natin yung Go Negosyo Law. Implemented na po yan. Almost all, kung di po ako nagkakamali, probably 99% ng syudad at munisipalidad, meron na po yung negosyo center. Siyang pwedeng puntahan po ng mga maliliit na negosyante para humingi ng tulong. No? Nung isang araw sa Malolos, nabisita po namin yung negosyo center po doon. 4 yung negosyo center sa Malolos. Malolos pa lang yun. Sa buong Bulacan po, kasi doon po kami nung nakaraang araw, 27 yung negosyo center nila. Ibig sabihin, meron pong tanggapan na pwedeng puntahan yung ating maliliit na negosyante at doon po humingi ng tulong. Pagdating sa mentorship or mga training program, pagdating po sa market linkage para masama sila sa mga trade fair, sa bazaar, para mas malaki yung mga pwede nilang pagbentahang mga lugar, at syempre po yung access to capital, pagkakaroon po ng capital sa kanilang negosyo. Siguro po, ang tawag namin dyan, 3Ms Money, 3Ms. Market, Mentorship. Yung pang-apat na siguro na M, malinis na pamamahala, no? Kasi ang hinahanap rin po nila, sana po habang nagnenegosyo kami, wala na po sanang hihingi ng lagay, wala na pong mangiipit, wala pong favoritism. Sana po maging tapat dahil kami po nais lang naman namin magnegosyo at magbigay ng pag-iempleyo, no? Alam mo, Lakay, 99% ng mga negosyo sa Pilipinas, micro, small at medium. Yung mga malalaki, BPI, BDO, Ayala, San Miguel, 1% lang po yan. Wow. Yung 99%, maliliit talaga sila. Doon sa 99, 92 dyan, micro and small. Ito po yung mga karinderya, sari-sari store, vendor, mga nagbebenta po sa palengke, mga gumagawa ng mga handicraft, mga nagbebenta online, mga nagla-live selling. Yan po, micro and small. Dyan po dapat yung tulong ng gobyerno. Dyan po dapat nakatutok yung mga polisiya. Tulungan po natin sila, huwag haharangan habang nagdenegosyo. Ayan. Yun. Ito, tumigil na sa pagnenegosyo to eh. Ano ba negosyo natin? Online Noel? business ito Nagla-live selling ako Oo. dati sa Bam. Ng mga damit. Sumasayo, Mga damit, why not? sumasayo pa yan para makabenta. Ganon? Ganon? Parang may sobra yata doon. Pero ito yung live selling ang rami pong kumikita dahil po sa e-commerce ngayon. Yes, Marami e-commerce. tayong bagong negosyante dyan po kumikita. Of course, alam natin kailangan maprotektahan rin yung consumer natin kasi may mga scam, no? Pero Yes. marami pong naghahanap buhay ngayon online. Kaya mahalaga rin po yung libreng internet, yung pagkakaroon ng mas mabilis na infrastruktura pagdating po sa internet, mas abot kaya, at yung suporta na makapagbenta tayo online. Kasi ang nangyayari po, Lakay, kung ikaw ay traditional na negosyo, siyempre, una, magbebenta ka sa labas ng bahay mo, di ba? Doon sa kanto. Benta ka dyan, tapos magkakapwesto ka. Siguro sa poblasyon, di ba? Pagkatapos noon, mangangarap ka, doon ka sa maybe sa maliit na tindahan, tapos sa mall, 'di ba? Para palaki ng palaki yung sales mo habang palaki ng palaki yung tindahan mo. Ngayon po, kung nagbebenta ka na sa TikTok, nagbebenta ka online, pwede mo na skip lahat ng mga hakbang na yan at diretsa yung paglaki mo, no? Yes. So malaking opportunity talaga siya sa mga maliliit, kaya mahalaga pong masuportahan talaga yung mga nagbebenta online. Di ba dapat may tax incentive Ay, sana? Kasi kahit tumigil ito, kasi nag-buwis na ang BIR sa mga online seller. Kaya Ang bilis kasi mag-wish Lakay Ito nung nasa Pampanga po tayo, Pampanga ba yun o tayo? Bulacan. Nung nasa Bulacan po tayo last week, yung tanong ng mga maliliit pong negosyante, sabi, Senator Bam, bakit naman ganyan yung gobyerno? Parang ang bilis naman mag-penalty. Ang bilis mag-penalize ng mga negosyanteng hindi naman gumagawa ng masama. Diba? Ang sabi ko po,
para po sa akin yung pagnenegosyo kasi, ano po yan, developmental. Hindi yan pwedeng bibiglain na on the first day, lahat ng mga permit mo nandyan na, lahat nandyan na. Hintayin mo munang lumaki, lumago ng konti. Kasi sabi ko nga, yung maliit na negosyo, kunyari si Elaine dito, si Sister L, magbebenta siya online, sumusubok lang naman 'di ba? Try muna. Yes. 'Di ba? Hindi ka naman kukuha ng lahat ng registration mo sa unang araw Yes. Payagan ka munang subukan. Subukan mo muna. Tapos eventually, kung gusto mo naman magbenta sa SM o magbenta ka sa Robinson, kailangan mo naman ng BIR Kailangan mo ng permit. Di ka naman makakabenta sa mas malaking lugar kung wala ka ng mga permit na yan. So may natural yan na habang lumalaki, talagang susunod yan sa mga hakbang. Pero payagan na muna natin yung maliliit na lumaki. At least kumita ng konti bago nating parusahan, 'di ba? Bigyan natin ng espasyo yung mga kababayan natin. Hindi po yan bago sa ibang mga bansa. Allowed ka mag-start ng negosyo at habang lumalaki ka, pag medyo stable ka na, doon ka pa lang talaga bubuwisan. Doon ka pa lang hahanapan ng kung ano ng permit, no? Ito yung isang negosyante nung isang araw, sabi niya, Senator Bam, yung FDA natin, napakabagal. Sabi ganyan, Food and okay. drug. Food and drug. Kasi may produkto siya. Gusto niyang ibenta sa merkado natin, hindi niya mabenta-benta dito. Oh. Alam mo ba, nag-apply siya sa Amerika, nakakuha siya ng FDA sa Amerika, nag-e-export pa siya. Sabi niya, nauna pa yung pagbenta ko sa ibang bansa kaysa yung Kaysa pagbenta dito ko sa dito kasi ang Pilipinas. bagal ng aking papeles, di ba? So ito po yung tinatawag nating ease of doing business. Huwag haharangan kapag may mga kailangan na regulasyon, mabilis sana, di ba? Ito po yung hinahanap ng mga negosyante natin. Lalay ka pa. Ayan, yung nakaupo dyan, in-interview namin minsan si Manon Chavit Singson. Ang hirap daw magnegosyo dito. Kaya sa ibang bansa na lang sa siya. South Korea siya Sa South nagtayo ng Korea. negosyo. Mantakin mo yan. Kung dito sana ginawa yun, hindi ang laking tulong sa ekonomiya natin sa mga employment, di ba? Opo, tsaka Lakay, yung bawat isang nagtatayo ng negosyo, di ba? Magsimula ka sa micro. Usually, ikaw lang naman yan Di ba? Hindi ko alam kung si Elaine may kasama na siya sa negosyo. Baka solo ka ba doon o may Ako kasama lang, ka? Sen. Solo. Diyan nagsisimula. Pero pag lumalaki na, kailangan ni Elaine ng tutulong sa kanya sa pag-stock keeping, O kaya live, pag-bookkeeping. yung iba nga nagbabayad ng magla-live selling So, sino yung una mong kukunin dyan? Siyempre, yung kaibigan mo, kapitbahay mo, pinsan mo. Di ba? Bibigay ka ng empleo kaagad Habang lumalaki, dalawa, next step mo, small business ka na, siguro 10 na yung nabibigay mo ng pag-e-empleo. Pag medium ka na, baka 30 na yan, 40 na yan. O isipin mo, 30 pamilya na noon walang trabaho, ngayon kumikita na dahil sa negosyo mo. Yes. So tama lang na may support. Tama lang na nabibigyan natin ng tulong ang mga maliliit pong negosyante, nagbibigay po ng pag-e-empleo. Baka Senator Bam, baka pwede kayong gaya natin ibang bansa, Indonesia yata o Malaysia, meron silang Ministry of Investment Opo. na lahat ng mga foreign investors doon ang puntahan sila nangangasiwa talaga para hindi na dumadaan kung kani-kanino pa, kani-kanino, red isa tape, lang. lagay dito, lagay doon, ayan, oo. Tama po yan, sir. Actually, yan talaga yung pinakahiling ng mga negosyante. Maliit hanggang malaki. Sana po, yung paraan namin ng pagdinegosyo, doing commerce in the Philippines, mas madali at mas kaaya-aya. Yan isa rin po yan sa mga nais natin tutukan pagbalik po sa Senado. Ayun. Lakay, balikan ko lang yung sa issue ng mga guro. Mayroon kasing nag-comment dito. Nasaan na ba yung komento nito? Si Gary Uy, ang kanyang username. Senbam, ang kanya kasing sinasabi, dapat naman daw sana ay itaas ang quality ng teachers. Yan daw ang nakikita niyang solusyon. Kung kayo po ay nag-agree dito, sabi niya. Kasi napaka-low quality daw ng ilang mga guro ngayon. Ito ay according sa kanya. Ano naman daw ang matututunan ng bata kapag kaganoon? Well, kasama po yung training ng teachers. No? Baka naman masyadong harsh yung low quality ng mga... ang bagsik naman, di ba? Yan ay comment niya, Pero Sen. sa totoo lang po, yung training ng mga teacher, kasama po yan sa trabaho ng DepEd. No? At kung private po yan, kasama yan sa trabaho ng private school na yung teachers natin, hindi nagiging complacent. No? Talagang up-to-date sila at natitrain sila at may quality check rin. No? So, pero tama po siya na nasa guro po talaga ang solusyon. Kailangan nandyan yung support sa mga teachers natin kung masasabi nating motivated sila, maayos ang kanilang tinuturo, mataas ang kalidad ng kanilang pagturo, ay sigurado po tayo tataas din ang antas ng edukasyon natin. Ayan. Thank you kay Gary. Ayan. Senator Bam, sa ibang issue po, ayan, Opo. mainit impeachment complaint laban kay Opo. Vice President Sara Duterte. Kaya ba isang ayaw na ma-impeach ang ating Vice Presidente? Opo, alam nyo po,
malaking issue po itong impeachment, no. Talagang nayanig yung politika natin, no. Pero tayo naman po nagpahayag na ang sinabi ni Senate President Escudero ay sa July ang paglilitis at tayo po ay marahil magiging isang judge rin po diyan. So tayo naman po nagsabi na ang batayan ng ating desisyon ay batay po sa ebidensya na ipepresenta dun sa impeachment trial, no? Wala po tayong papaboran, hindi tayo magpapabili hindi natin bebenta yung boto natin, hindi tayo magpapapressure. Kung ano po yung nasa ebidensya, dun po tayo maghuhusga. So, sang-ayon po kayo na ma-impeach. Sa bagay, na-impeach na. Yan. Andyan na yung pinag-uusapan na lang kung kailan sisimula ng impeachment trial. Yung kailan, sa totoo lang po, nagulat rin ako na pwede palang galawin yung date ng impeachment. Pero alam ko rin po, may nag-file na rin yan sa Supreme Court asking for clarification. So hintayin na lang po natin yung magiging desisyon ng Supreme Court kung kailan ba talaga dapat ito. Pero assuming na July, kasi ngayon July po ito, ay marahil po magiging judge tayo sa pagbalik ho natin sa Senate. Ayan. Wala ba tayong man on the street? Akala ko may magtatanong. Mayroon bang magtatanong na isa sa ating mga kababayan? Wala ba si Boy Gonzales? Wala yata. Kumuha na ako sa online lakay Sige, anong tanong niya kay Senator Bam? Ikaw lakay, baka may pahabol ka. Wait lang, nawala eh. Nawala. Ayan, bumalik. Ayan. Bumalik. Nakakaloka naman to. Eto na. Lakay, baka meron ka pang ihabol kay Sen Bam habang hinahanap ko yung kinuha kong komento kanina. Di mo matandaan. Ayan. Nawala Ang na sabi rito, paki-check na lang ang signal namin dito para malabo. Iba pala yung binabasa mo. Pwede ko magkomento dyan? Lakay? Ayan, Alam sige, nyo, Sen. nung time natin sa Senate, tinulak rin ko kasi natin yung pagkakaroon ng mas maraming kompetisyon dito po sa Pilipinas. At yun pa rin po yung paninindigan natin, yung mga serbisyo, mas gumaganda kapag may competition, no? Ako rin po yung author ng Philippine Competition Act. Kailangan po yung malalaking kumpanya, hindi po binubuli yung maliliit, habang pinapayagan nating pumasok ang mga mas maraming player. Nakita nyo po yung Singapore na napakaliit, no? Mas malaki pa ang Metro Manila sa Singapore. Tama ba ako, no? Tama po. Di ba? Tama po, opo. Mas marami Maliit pang ang- telco kaysa sa Pilipinas, no? So tama lang po talaga na papasukin ang mas maraming players at investors para mas magkaroon po ng kompetisyon at mas gaganda po yung signal ni Sir. Kung saan Ayan, man siya, mas gaganda yung signal po maganda ninyo. kasi pagka ganyan na lakay tsaka Sen, dapat pagandahan ng serbisyo, hindi papangitan ng serbisyo. Pero nandito na ang ating man on the street lakay at may magtatanong sa'yo, Sen Bam, kasama ni RH29 Boy. Si Boy Gonzales ba yung nasa linya natin? Ayan, si Ayan, Boy. si RH29 Boy Gonzales mula dyan sa lungsod ng Maynila. Mayroong magtatanong sa'yo, Sen Bam. Boy! Dalawa yung dalawa itong katabi ko. May tanong ka kay ano pangalan mo? John Rick Ferrer po. Rick, Si John Rick. Yung Malabo, boy. Boy, Hindi medyo marinig- malabo. Hindi marinig yung tanong ni Kuya. Si Kuya John Rick. ano po yung bukas na pwede yung ipatupad sa amin, mga kabataan. Sa mga kabataan daw, Sen Bam. Youth. Ano yun, Sister El? Ano daw yung pwede yung mga maipatupad or magawa para sa kanilang Tulong mga sa kabataan? mga Tulong sa mga kabataan. kabataan. Siguro yung- Sa aming mga kabataan. Sa inyo? Yes. Sa inyo, Hindi ko na sasama sarili ko doon. Tsaka sila kayo, hindi na tayo sasama doon. No? Alam nyo po, yung pag-e-empleo, malaking bagay po talaga. No? Nagawa na ho natin ng batas yung libreng kolehiyo. At meron na pong naka-institutionalize na po yan. Pero kulang po yan. Hindi siya kompleto kung wala yung siguradong trabaho. Kailangan ho talaga, nandyan yung reforma na kung saan yung Estado mismo pwedeng tumulong na mabigyan ka ng trabaho na nais mo. No, bagay sa pinag-aralan mo, regular na trabaho, makatao yung sahod, yun po yung nais natin makita. Na bago ka pa gumraduate o kahit out of school ka, hindi ka nakapagtapos pero may skills ka naman, may tulong yung Estado na makuha mo yung trabaho na nais mo. So para sa akin, sir, no, yun yung isang kailangan talaga ng kabataan ngayon. Kasi maraming kabataan, masayang-masaya pag-graduate, after 1 month, medyo depressed na kasi wala pa rin Kasi trabaho. hirap. Opo. Oo. At ito, simple lang. Pag tinatanong ko yung mga bata, bakit ba kayo nag-aaral? Bakit ba kayo nagtsatsaga? Ang lagi pong sinasabi, Senator Bam,
dahil gusto namin makatulong sa pamilya namin. No, gusto namin Trabaho. makatulong sa magulang namin. Hindi naman ho yan mangyayari kung wala kang trabaho. So sir, yung nais po nating isulong, hindi lang tulong sa edukasyon, kung hindi tulong rin sa paghahanap ng trabaho. Para magkaroon ng Oo, trabaho. both yung unemployment at underemployment, bibigyan natin yan ng pansin para mas marami sa mga kabataan nating meron trabaho na alam nating makakapag-angat sa buhay nila. So yun po sir, ang isa po nating nais gawin sir. Ayun, oh. Okay, boy. Ba't ang sama ng signal mo? Smart Globe kaya- PLDT, ano ba yan? Kaya pala yung sa signal natin sa Tumawi ni Isabela, nireklamo ni Kuyang Freddy Martinez. Humina dito, daw. Dito lang sa Manila, malabo na yung signal natin. Boy, mahina ang signal mo pero isan ba may isa pang gustong magtanong sa'yo? Isa pa, Okay. isa pa tanong ito, si Albert, ano tanong mo kay dati Senador Bamaki? Al- Kuya Albert. Senador, tatanong ko lang po sana, medyo mag-senior na rin po, isang taon na lang. Anong may batas na maganda para sa aming maging senior citizen sa ating sa mga gagawin yung batas po? Opo. Mhm, Salamat Kuya. sir, no? Maraming salamat po sa tanong. Alam niyo po ngayon, pag nag-iikot po kami, ang mga grupo na lagi kong kausap, kabataan at mga senior, no? So yung mga kaka-18 pa lang, tsaka yung kaka-60 pa lang, di ba? So, ano po yan? May mga batas po tayo para sa ating senior citizen. Maganda pong tingnan ulit, tingnan yung mga benepisyo, kung ano po yung pwedeng maitulong natin. At sa mga senior din po, mukha naman, kayo po, kahit po magsi-senior na, mukhang sexy senior pa rin naman. Oh. No? Mukhang may kakayanan pa naman. Marami po Malakas sa mga pa. senior, nagtatanong rin, Sen, baka pwede kami magnegosyo, Oo. baka pwedeng may pagkakitaan pa rin kami Ayan, para sa aming trabaho pa rin. pamilya, kahit Trabaho pa retired rin. na, di ba? Oo. Ayun po yung mga gusto ho natin makita rin na kahit senior ka, pwede ka pa rin maging productive, may tulong sa pagdinegosyo, may tamang benepisyo, at tama lang po yung pagpugay natin sa mga senior, no? Kasi ano po, mahalaga kayo sa ating lipunan, no? Yun po, thank you po. Thank you, Kuya Albert. Maraming salamat, Kuya Albert Cabico. Iba yata yun. Di ba? Nilagyan mo na ng ibang last name. Magalit sa'yo PSA. Okay, boy. Thank you, boy. Lakay at balik nyo. Alright. Alam mo, Lakay, may ihabol lang ako kay Senba. Sige. Meron kasi tayo dito na pag-uusapan natin ng trabaho. Ito, kakilala ko to. Naging guest ko to, Lakay, sa programa ko na pang Sabado. Anong Yung problema niya? Spotlight with Sister L. Ang naging ano niya kasi, Lakay, parang 10 times na reject siya sa BPO companies. Kasi Wow, ang 10 times, yes, Lakay. Ang sitwasyon niya, Senbam, is meron siyang cleft palate. So, parang, pero magaling siyang singer. So, Senbam, kung kayo po ang tatanungin, ano po PWD. ang pwede nating magawa naman para doon sa mga PWD? Do alam natin may mga private companies na nag-hire po sila ng mga ganito PWD, yung iba-ibang kapansanan po ang meron sila. So, ano pa po yung pwede nating magawa kung kayo po ay babalik ng masang Pilipino sa Senado para naman po mas mapalakas yung tulong dito sa sektor Opo. na to? Alam niyo po, yung mga kapatid nating PWD, marami po sa kanila kaya magtrabaho, gusto pong tumulong sa kanilang pamilya, pero totoo yan. nadi-discriminate gaya po ng kaibigan po ninyo, no? Elaine. Kung titignan niyo po yung kanyang skills, kasi kung kaya naman niyang kumanta, kaya Yes. niya mag-BPO. Diba? Magaling siyang singer. Magaling siyang singer. So kung yung skills at skills lang, yung batayan, marahil pasok siya. Pero siguro dahil nakitang may kapansanan Yes, siya, yun hindi siya mismo. pinapapasok. Yun po, bawal, yun pa lang mismo, bawal na yan. No, pwede na pong kasuhan yan yung Nadi-discriminate. nadi-discriminate, pwede na pong kasuhan yan yung kumpanya. Pero sabihin natin ang mas maganda kasi, yung tinatawag nating siguradong trabaho. Ang mangyayari ho kasi dyan, magiging skills-based yung batayan ng paghanap ng trabaho ng mga kumpanya sa Pilipinas. Matagal na po itong napag-uusapan, di naman po ito bago, pero hindi siya implemented. Yes. So pag yung skill mo, bagay sa skill ng kumpanya na naghahanap, dapat swak na kayo, no? Kasi ang raming hinahanap na kung ano-ano pa eh. 'Di ba? Pleasing personality, height Ito nga sin requirement. Ito na nga O, sin diba? Fresh grad ka tapos dapat kailangan meron May kang experience. Saan Paano paano nangyari yun? yun? Paano nangyari yun? 'Di ba? So, ito po, magiging skills-based yung paghahanap ng trabaho sa ating bansa. Sometimes yung skills, nakuha mo na yan kahit di ka nag-graduate. 'Di ba? Nakadalawang taon ka, may nahanap kang skills. So, certified ka na for certain skills.
skills at kung yun naman po yung hinahanap ng kumpanya, dapat okay na yun. 'Di ba? Kung yung skills na hinahanap nila pang 4 years talaga, ibang usapan 'yan, 'di ba? So kailangan ho talaga nagma-match itong pag-eempleyo at yung ating pag-aaral. No, whether TESDA po 'yan, grade 12 sa totoo lang, yung grade 12 lakay. Napakaraming batikos sa K-12, 'di ba? totoo po yan. Yung pangunahing, ako para sa akin yung pangunahing kritisismo sa K-12, ang pangako niyan, gagraduate ka ng grade 12, hindi ka nag-college, dapat employable ka na. Yes. Pero ang katotohanan, hindi pa rin di ba? Hindi pa rin. Sabi ko, kung makasabay yung graduate na Ateneo, UP, De La Salle, di wala na yung graduate ng K-12. Well, yung skills ho kasi, kailangan yung skills na nakukuha mo, bagay dun sa hinahanap na skills kung saan ka nag-aral. Dun mismo sa lugar, di ba? So yan po, yung coordination na yan, yung integration na yan, yung reformang yan, hindi naman ho yan bago sa mundo, pero bago po yan sa Pilipinas. Yung nais natin makita, itong mga employers, malinaw kung ano yung skills na hinahanap nila, yung mga naghahanap ng trabaho, at marami dyan, kabataan, malinaw rin kung ano yung skills na meron sila, at maaga pa lang, yung eskwelahan or yung training institution, alam na kaagad kung ano yung dapat ibigay para makuha yung tamang trabaho. No? So, in that case, sa totoo lang, pwede nang kasuhan yung kumpanyang yan, pero yung nais natin makita, yung paghahanap ng trabaho, base yan sa kakayanan mo. Hindi base sa kung anong meron ka o kung wala ka. Now, pagdating sa mga PWD, sa mga nakausap ko po at nakahalubilo, marami po sa kanila at may kakayanan, nais po talagang maging productive, no? Nais pong makatulong, no? Alam nila na syempre may mga konsiderasyon para sa kanilang kalagayan, pero at the end of the day, ang nais talaga nila makatulong at maging productive. So, trabaho, pagninegosyo, skills training, yan po yung pwede nating gawing focus sa mga kapatid nating PWD. Senator Bam Aquino, dahil overtime na po kami. Bilang panghuli po, Senator Bam, ayan, kausapin niyo po ating mahabayan. Bakit kayo? Bakit ikaw? Dapat bang maibalik sa Senado? Opo, unang-una, kay Deo at kay Elaine, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa DZRH. Mga kaibigan, kung naghahanap po kayo ng mga lingkod bayan na talagang maglilingkod, wala pong ibang agenda kung hindi ang pangailangan ng pamilyang Pilipino. Kung ano po yung kailangan ng inyong pamilya, yun po yung tututukan po namin. Pagbaba ng presyo, tulong sa edukasyon, paghahanap ng trabaho, tulong po sa mga nangangailangan nating mga mamamayan, yan po yung binibigyan pansin ni Senator Bam Aquino. Meron po tayong track record ng pagtulong, pwede nyo pong tingnan yan. Marami ho dyan, nais nating pagtibayin pa, gaya po ng batas para sa libreng kolehiyo. Palakasin pa, pondohan pa, paramihin pa yung nakikinabang dyan, at yung nais po nating itambal dyan, yung siguradong trabaho. Ngayon po, from the start to the end of this interview po, lagi pong pag-e-empleyo yung pinag-uusapan po natin kung paano tayo kikita para sa ating pamilya. Yan po yung tinututukan po ni Senator Bam. Sana po, wag niyong kakalimutan, ngayong Mayo, number 5 po sa balota, Senator Bam Aquino po. Mga kaibigan, former Senator Paulo Benigno Aquino IV, Senator Bam Aquino, re-electionist for Senator. Thank you, sir. Good Thank you, morning. Sen. Good And morning. good luck. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.